at muli tayo po ay tumayo. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Matthew 28, verse 19 and 20, or 18 hanggang 20. Tatlong talata po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nakita na po sa malakas at masaya. Amen. Amen. Sabay-sabay natin pong basahin ang tatlong talata, verse 18 to 20. Ready? Read. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tayo po natin po, bumikip tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat. Muli kami po ay nagpapasalamat sa kaligtasan na inyong kaloob sa amin sa buhay na walang hanggan. Salamat po aming Diyos na patuloy po kayong nagdaragdag dito sa iglesyang ito ng mga naliligtas at nababautismuhan. Salamat na nabautismuhan po kaninang umaga ay ngayon ay kasama po namin at nabautismuhan din po noong isang linggo ay kasama din po namin ngayon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na nagpapatuloy. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo po silang samahan at gabayan sa kanila pong pagsunod sa iyong kalooban. Samahan mo po ang bawat isa at gabayan sa aming pong paglilingkod sa iyo. Sa oras na ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. At kami po ay nagsusumamo na sana po Panginoon, patuloy mo po kami gamitin para sa inyong kaluwalhatian. Bigyan mo po kami ng kalakasan espiritual at kalakasan pisikal. Salamat po sa hapong ito, Banal Espiritu. Kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Itago mo po muli ako sa inyong pundikuran. I pray na ikaw siya may taas at kayo po siya maluwalhati, maparangalan. Salamat po Ama sa lahat ng mga biyaya, blessings na aming po tinatanggap. Nawa po Panginoon, ang mga biyayang ito ay magikagamit-gamit para sa inyo pong gawain, sa inyo pong kaluwalhatian. Binabalik ko po sa inyo Ama lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Sabi po ng verse 19, Go ye therefore. Alam naman po natin na ito pong verse 19, ito yung Great Commission ng ating pong Panginoong Jesus. At ito pong Great Commissions na ito ay pinagkatiwala sa mga ligtas. So sa ating pong lahat ng mga ligtas. At sabi po dito, teach all nations. So hindi man natin kaya turuan ang lahat ng mga bansa. Pero ang ibig sabihin lamang po nito ay enlarge your vision. Na talagang magkaroon po tayo ng vision sa ating po sarili o sa ating po paglilingkod ay magkaroon po tayo ng vision. So mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe this afternoon, Go and Serve. Tayo ay humayo at tayo ay maglingkod. So ito po ang nais ng Diyos sa lahat ng mga naliligtas. Na mga naliligtas na ito pagkatapos turuan ng salita ng Diyos ay sila naman ay isang araw sila din na magtuturo at sila din naman ay maglilingkod sa ating pong Panginoon. We are saved to serve. Lagi po nating tatandaan yan at yan po ay lagi nating naririnig na tayo po ay naligtas upang tayo po ay maglingkod. So ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, maaring sa ating pong paglilingkod ay talagang marami pong sagaban. Pero salamat doon sa mga nauna ng mga kapastoran o salamat sa mga naunang mananampalataya. Sapagkat sila nga po yung isa sa mga ginamit ng Diyos upang hawiin. Diba? Hawiin yung mga yabat na maaaring makahadlang sa gawain. Na maaaring sa ating panahon po ngayon ay hindi na po katulad ng dati. Dati po yung mga nagpapastor ay talagang sila po ay nagtitiis
Kaya talagang pagtitiis po eh. Nagtitiis na ang kanilang ulam ay asin. Nagtitiis na talagang sila po ay walang makain. Nagtitiis na talagang sila po ay kapos pagdating sa financial. So yun po yung mga pagtitiis sa paglilingkod. Na talagang sila po ay, yun nga po, si Pastor Sosa ay naikukwento sa amin na talagang sila ay bibili lamang ng isang takal ng ulam tapos hihingi na ng maraming sabaw. Diba? So sina Pastor Melo naman ay talagang nakaranas na target daw ang ulam pero yung pala ay asin. So yun po mga kapatid at talagang kapos pagdating sa budget, sa pera ay talagang kapos. Pero sa biyaya po ng Panginoon, kinapos man pero nakapagpatapos ng kanilang mga anak sa pag-aaral. At ngayon po yung mga nagmi-mission katulad ko, meron din pong kahirapan pero hindi na po katulad ng dati. At ako po ay nagpapasalamat, sasabihin ko nga po sa inyo, ito pong gawain po dito sa mataas ng kahoy, ito po ay wala pong support from US. Wala po. So, yan po ay talagang sinasabi ko sa inyo, wala po tayo natatanggap na support. So, kung mayroon mang nagpadala po dito ng mga balikbayan box, yun lang, yun po yun. Pero pagdating sa financial, ay wala po. So, mga kapatid, ganun pa man, minsan sinabi ko, even without support, magpapatuloy pa rin. Maglilingkod pa rin, magmi-mission pa rin. Pero salamat talagang kapag alam ng Diyos na ako'y walang-wala na katulad nga lamang ng Friday, so nag-withdraw ako sa aking ATM, na-withdraw ko lamang ay 300, diba? Pumunta kami ng farm para lang makinig lamang ng preaching, ay doon sa farm na mayroong lumapit sa akin at binigyan ako ng 500 pesos. Kasi alam ng Panginoon, wala na eh. Natitira na lang sa akin ay 100. So yun po yun. Kaya pag-uwi namin ni Brother Edwin, kumain muna kami ng sisig tsaka lomi. Doon kay Brother Rocky. So yun po yung kagandahan doon. So mga kapatid, mga minamahal, go and serve. Ito ang nais ng Diyos. Kaya sabi po ng Panginoon Jesus dito, go ye therefore. Sa ating pong paghayo, mga kapatid, sa ating pong paglilingkod, unang-una, go and serve with godliness. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. With godliness. So, ang godly nga po, ibig sabihin po nito ay showing devotion to God and to a life virtue. Ito yung pagpapakita o ito yung pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat kung walang pag-ibig, ito talaga kung bakit napakahalaga ng pag-ibig, sabi nga ay, love is the greatest of all. Diba? So dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito po yun, diba? Na alam naman natin dahil tayo ay minahal ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So mga kapatid, yung pong ibig sabihin ng godliness or godly, showing devotion to God. So ito ay talagang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Sapagkat kung walang pagmamahal sa Diyos, kung walang pag-ibig kay Kristo, maraming Kristiyano ang madaling mawawala sa gawain. Maraming Kristiyano ang titigil at susuko sa paglilingkod. Yun po kung bakit napakahalaga ng pag-ibig. Parang sa isang pamilya, sa isang mag-asawa, kung bakit sila'y patuloy na nagsasama kahit mayroong mga kahirapan, kung bakit sila'y patuloy na nagsasama na kahit laging minsan ay nagkakagalit, nag-aaway, ay dahil sa pag-ibig. So kaya napakahalaga ng pag-ibig. So ito po ang nais ng Diyos sa atin. Kung tayo po ay hahayo at tayo maglilingkod, ay kailangan mayroon pong godliness. With godliness. So mga kapatid, mga minamahal, sana'y makita talaga sa atin na talagang pinipili natin ang magandang buhay. Kasi godly means showing devotion to God, pagpapakita ng pagmamahal or pag-ibig sa Diyos,
and to a life virtue. Na kung talagang meron tayong pagmamahal sa Diyos, pipiliin natin ang maayos na pamumuhay, na tayo ay magmumuhay na mayroong kabanalan. Na wala tayong ginagawang mga kabalbalan sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Na talagang iiwasan natin ang magkasala, sapagkat ang sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 1, tingnan po natin ng Hebrews chapter 12, verse 1. Mahirap talaga kung tayo ay naglilingkod tapos meron tayong kasalanang ginagawa. Sabi po ng verse 1. Okay, tingnan po natin at hindi kayanin sa ating pong projector. Sa Bible, Hebrews chapter 12, verse 1. So, nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. Sabi po dito, verse 1, Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. So sa atin pong pagtayo at paglilingkod, so meron pong mga pabigat or merong mga discouragement. Ngayon, kung tayo talaga merong pagmamahal sa Diyos, na kahit minsan ay meron pong mga pabigat or discouragement, magagawa natin magpatuloy. At itong mga pabigat na ito ay ating isasantabi sa ating paglilingkod. So mga kapatid, and then sabi po dito, and the sin which doth is so easily beset us. So ang kasalanan, ito ang madaling makakapagpahiwalay sa atin or makakapagpatigil sa ating pong paglilingkod. Kaya mga kapatid, mga minamahal, go and serve with godliness. So, sana lahat ng naligtas, napakaganda sanang tingnan ng isang gawain. At ang isang gawain ay talaga masasabi nating healthy, malago, kung ang lahat ng mga naligtas ay mayroong desire sa kanilang puso na humayo at maglingkod sa Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, ito po yung una na kailangan natin sa ating pong paghayo at paglilingkod, yung pag-ibig. Go and serve with godliness. Kaya yung mga anak, kung talagang tunay na nagmamahal sa kanilang magulang, ay talagang hindi sila mananagot sa kanilang magulang, hindi nila sasagot-sagutin. At kung talagang nagmamahal ang mga anak, mabilis silang susunod sa kanilang mga magulang kapag sila ay inuutusan. So, ang pagmamahal, it is not about feelings, it is not about emotion. Ang pagmamahal po, ito po ay verb, it is an action word, na ito po ay talagang kailangan ipinapakita. Hindi po ito emotion, hindi ito feelings. Kasi maraming kabataan ang nasisira ang buhay, na sinasabi ko, dumibok ang puso ko, umiibig na ako. So, hindi po gano'n ang pag-ibig. So, love is a verb or it is an action word. So, ibig sabihin, it is not about feelings or emotion. Okay? So, mga kapatid, mga minamahal, that is love. So, yun po ang kailangan natin upang tayo po'y magawa natin magpatuloy. So, doon sa teacher's camp, nandun si Ma'am Rose Madriaga. Talagang napakatanda na. Marami na siyang naging bunga sa kanyang pagiging teacher, sa kanyang pagtuturo. Pero bakit hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin na kahit marami ng bagyo at dumating sa kanyang buhay, marami ng pagsubok, pero nandun pa rin sa teacher's camp, nandun pa rin sa children Sunday school teacher, na siya nagtuturo pa rin, na kahit nakakainis na magturo sa mga bata, matitigas ang ulo ng mga bata ngayon, malilikot, pero nandun pa rin, sapagkat nandoon ang pag-ibig ni Madam or ni Ma'am Rose Madriaga, ang pag-ibig sa pagtuturo sa mga bata, ang pag-ibig na manatili sa ministry, sa gawain ng Diyos. So mga kapatid, yun nga, na naging isang bunga yata ay I think si Pastor Knight, na isa sa mga bata na kanyang tinuruan, na ngayon ay nagpapastor na, matagal nang nagpapastor. So gano'n na yung matagal si Teacher Rose or si Ma'am Rose Madriaga, ay si Pastor Knight, I think nasa
almost 17 years or 20 years na nagpapastor. At si Ma'am Rose, wala pa siyang absent sa teacher's camp. Ibig sabihin po, kung gaano nakatagal ang teacher's camp, yun na rin po siya katagal na sumasama sa teacher's camp. 24 years. So, ibig sabihin, more than 24 years pa siya nasa ministry. Diba? So mga kapatid, ito po kailangan natin upang talagang anumang bagyo o pagsubok ang darating sa atin, ay tayo po ay magawa natin magpatuloy. So we need to go and serve with godliness. Sapagkat ito po, balikan natin yung Matthew 28 verse 90. Isa sa mga kausap po diyan ni Kristo ay si Pedro. Diba? Kasi 11 alagad na lamang po yung natitira during that time. At sapagkat si Judas wala na at nagpakamatay na. So isa po diyan sa mga alagad ay si Pedro. At si Pedro, tinanong po ni Kristo doon sa John chapter 21 verse 15 to 17, tinanong na, Peter, Simon Peter, lovest thou me more than this? Iniibig mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? So sapagkat sa paghayo at sa paglilingkod, yun po ang higit na kailangan, pag-ibig. So mga kapatid, kaya napakahalaga suriin ang ating sarili na talagang kailangan mag-build sa atin yung ating pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa gawain ni Kristo. Sapagkat ito ang susi. Ito ang magiging susi upang magawa natin magpatuloy. Amen po ba? So, pangalawa, kailangan po natin, sabi po dito, puntahan po natin ang Matthew 28, verse 11 to 15. Tingnan nyo po. Verse 11, sabi po dito, Now when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. Verse 12. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, 13, saying, His disciples came by night and stole him away while we sleep. Verse 14, And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. Verse 15, So they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin diyan, yung mga eskribang ito, yung mga Pharisees na ito, itong mga Roman soldiers na ito, sila po ay humayo din. Diba? Na meron silang dahilan. Meron silang dahilan. So ang dahilan nila ay pera. Yung po yun. Kung bakit sila po ay humahayo at nagtuturo ng mali. So kanila pong kinuha. So they took the money and did as they were taught. So alam nyo po na maraming tao naman po dito or maraming mga organization, nag-i-exist po yan, meron yung mga purpose, meron po yung mga reason. So tayo, we need to go and serve with goal. Ano yung ating goal? Ano yung ating reason? Ano yung ating purpose? So sa ating pong paglilingkod, mga kapatid, sana ang unang-una nating purpose yung ating pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. Na kaya tayo nandito, na kaya tayo nasa gawain, na kung bakit tayo ay naglilingkod, ay dahil mahal natin ang Diyos. Pangalawa, na dapat natin maging purpose, mga kapatid, as sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all for the glory of God. Na sana ang ating purpose, ang ating layunin, ang ating goal, ang ating reason bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nagtuturo sa mga bata, or bakit tayo nagtuturo sa Sunday school, bakit tayo sumasamba, it is for the glory of God. Sana yan po ang ating dahilan. Hindi katulad ng mga Roman soldiers na ito, na kanilang goal is just to earn riches.
Yun yung kanilang goal. To earn riches. So sa ministry, mapalad talaga yung ibang mga churches na talaga nagbibigay ng napakalaking allowance. Ibig sabihin namin po noon, talagang malaki na ang gawain po nila. Na talagang sila po ay, kung narinig yun, ni Brother Edwin, di ba? Na sabi nung isa doon sa mga kasali sa Teachers Camp, ay kaya lang naman siya na-attend ay dahil may allowance. So, hindi ko lang alam kung sino yung anong pangalan nun. Pero, sana hindi po dahil sa pera. Diba? Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, yung 1,000 na allowance ko doon sa From Mother Church, eh talagang yung po ay kung sa pinata, kapos pa rin yun eh. Kaya kung 1,000 na support, ay hindi ko yung makakabuhay ng family. Diba? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi po ako naglilingkod, hindi po ako nagpapastor ng dahil sa support. Kaya kung halimbawa, isang araw sabihin sa akin ni Pastor Sosa, Pastor Jazz, ikaw naman ay organized church na, tatanggalin na namin ang iyong support. So, walang problema sa akin yon. Papayag ako. Kayo po bahala, Pastor. At salamat sapagkat matagal din na rin naman akong sinusuportahan. So mga kapatid, mga minamahal, sana not to earn riches, not to exhort religion. Na kung bakit tayo hahayo, bakit tayo magtuturo, ay hindi para itaas ang baptist. No. Pero salamat tayo nandito sa baptist. Dito tayo nakahalap ng katotohanan. Pero hindi ang baptist ang ating tinataas. Sabi ng John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. Sana si Kristo lagi ang ating itinataas, hindi ang ating sarili, hindi ang religion. So mga kapatid, sana ito ang ating maging purpose, si Kristo ang ating itaas. Sapagkat alam naman natin, marami talaga ang false religion. Itinuturo na maliligtas sila sa pamamagitan ng gawa. So, ibig sabihin, hindi talaga kinikilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So mga kapatid, not to exhort religion or ourselves, sana kaya tayo nandito is for God's glory and for the gospel's sake. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 18. Tingnan po muna natin ang 2 Peter chapter 3 verse 18. Bago natin balikan ang verse 5 to 7. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. So si Pedro at ang iba pa mga alagad, sa kanilang paghayo, paglilingkod, ay wala silang binabanggit kundi kay Kristo sa Diyos ang kaluwalhatian. So si Kristo ang Diyos ang itinataas. Ang Diyos ang binibigyan ng kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, sana huwag natin kukunin yung credit. Huwag natin sasabihin, kung hindi dahil sa akin, wala ka naman dyan. Diba? Kung hindi dahil sa akin, wala namang mangyayari sa ministry dyan. So, kahit wala tayo dito, ang Diyos ang siyang patuloy na magdaragdag ng mga tao na gagamitin para sa kanyang gawain. So, tingnan po natin, balikan na natin yung Matthew 28 verse 5 to 7. Tingnan po natin. So, sa ating paghayo at paglilingkod, ito po yung isa sa mga dahilan bakit ako po ay nagpapatuloy. Ang sabi po dito, and the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for He is risen. As He said, Come, see the place where the Lord lay. Verse 7, and go quickly, and tell His disciples that He is risen from the dead, and behold, He goeth before you into Galilee, that shall ye see Him, lo, I have told you.
So mga kapatid, tingnan nyo po. Inutusan yung mga babae po diyan, sina Mary at Martha. At sabi dyan, go quickly and tell his disciples. So sina Mary and Martha humayo for the gospel's sake. Diba? For the gospel's sake. Sila yung unang ginamit para ibalita yung magandang balita. Diba? So sila yung unang ginamit po dyan. Sila yung unang nagbahagi, nagsabi doon sa 11 alagad na si Kristo namatay, nalibing, at muling nabuhay. So, ito po yung isa sa mga dahilan bakit ako ay nagpapatuloy. Yung Ebanghelyo ni Kristo. Alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat ang daming false teacher, false religion, false gospel. So mga kapatid, mga minamahal, go and serve with godliness, with gold. And then next, ang sabi po ng Matthew 28 verse 19, verse 19 and 20, go ye therefore and teach all nations. So yung salitang go, talagang yun po ay wala pong binanggit diyan na and after a month, after a year, you stop. Diba? You backward. Tawag doon. Mag-backslide ka na. Walang sinabing ganon. Diba? Talagang go. Yun lamang po sinabi dyan eh. Go ye therefore and teach all nations. And then sabi ng verse 20, teaching them to observe. So mga kapatid, ang pinapakita po sa ating diya ng ating Diyos ay kung tayo po ay hahayo at maglilingkod, go and serve with generosity. Na tayo talagang magkaroon ng maging mapagbigay tayo. Una sa lahat ay oras. Kailangan available ka sa gawain. Mahirap maglingkod kung hindi naman available. Mahirap din maglingkod na kahit magaling ka kung hindi ka available. So, mahirap po yun, yung teach all nations. So, ang hinihingi sa atin diyan, talagang yung ating availability. And then sabi pa nga, teaching them. So, yan po ay present participle na talagang teaching na continuous po yan. Kaya talagang ang kailangan po dito ay maging generous tayo. Mapagbigay tayo ng ating oras at panahon. Diba? Generous with time. So yun po ang kailangan po diyan, yung ating oras, yung ating availability. Kaya ang isang taong hindi available sa gawain ni Kristo, hindi po yan magagamit. Tama ba? Amen. So, yun po yun. Kaya kailangan po dito, kung ikaw ay hahayo at maglilingkod, go and serve with generosity and then generous with talent. So magbigay tayo ng ating talento. Salamat sa mga teacher na talagang hindi po nagsasawa magturo sa ating PI. Nandyan pa rin po sila. Wala tayong binibigay sa kanilang allowance pero sila po ay nagpapagamit. So mga kapatid, mga minamahal, yung talento na mayroon sila, yung mga bagay na kanilang natutunan, so yun po ay ibinabahagi. Ganun din po inaasahan sa atin na balang araw, tayo naman ay magtuturo sa mga kapatiran. So mga kapatid, mga minamahal, go and serve with generosity. And then next, verse 8. Sabi po ng Matthew 28 verse 8, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did want to bring his disciples word, go and serve with gladness. Siyempre, tayo yung
magbabahagi ng magandang balita, mabuting balita yung ating ibabahagi. So ano yung dapat makita sa atin? Nakasimangot. Diba? So dapat makita sa atin, mabuting balita yan, magandang balita yan. Kung yung malungkot, nakasimangot. Mahirap naman yung masama yung balita, tapos masaya ka. Para pag halimbawa ay patay na, di ba? Nakangiti ka pa. So, hindi ko lang alam kabisado yung kwento na mayroong tumanggap ng telegrama eh. Ay, tatlo sila magkakaibigan na babae. Ay, yung dalawang babae tumanggap ng telegrama sa kanilang boyfriend. Ngayon, syempre, masaya yung balita na ibabalita ay kinanta. Yung isang babae naman, tumanggap din ng telegrama. Sabi ng babae nito, kantay mo, katulad ng ginawa mo sa kanila. Sabi, kinanta nga, ang tatay mo, patay na. So mga kapatid, mga minamahal, go and serve with gladness. Kung tayo po'y magbabahagi ng magandang balita, sana masaya tayo. Kasi maganda yung babahagi natin eh, magandang balita. Diba? Kaya kapag nag-social winning, ang hirap talaga kapag nakasimangot ka dyan sa social winning. Talagang pag pumatok ka ng pinto, binuksan, ay hindi ka papapasukin dyan. Kaya hindi ka entertain. Pero kung maliwala sa mukha natin, nakangiti tayo, at ang pagngiti natin maputi ang ngipin, hindi naman naninilaw, di ba? So, yun po yun. Kaya kailangan kapag social winning ay chinecheck natin yung ating katawan din. So, yun po yung mapapag-aralan sa personal evangelism. Yung mga bagay na yan. Ano ba ang dapat natin maging itsura? Ano ba yung dapat na kilos natin? Kapag tayo ay nag-social winning at kahit tayo nagtuturo sa mga bata o sa Sunday school. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda na dapat ay talagang maging masaya. So maaaring sa paglilingkod talagang mahirap talaga at mayroong mga kalungkutan, kahirapan. So na magiging sanhi, parang sumimangot. Pero ganun pa man, sabi ng Bible pa rin kanina, sa Hebrews chapter 12 verse 1, lay aside every weight. So isang tabi natin, di ba? Isang tabi natin. So wag natin dadalhin kapag tayo nagtuturo na, kapag tayo ay hahayo, wag natin dadalhin yung mga problema natin sa bahay. At doon tapos ikukwento pa natin doon sa ating tuturuan. So hindi tayo nagpunta doon para magturo ng ating buhay. So, unang-una, pupunta tayo, mag-aakay tayo ng kaluluwa, ay tuturo yung mabuti or magandang balita. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muli na buhay. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, let us go and serve with gladness. Last, mga kapatid, ang sabi po dito sa verse 5, ng Matthew 28, verse 5. And the angel answered and said unto the woman, fear not ye, for I know that ye seek Jesus which was crucified. Verse 10. Tingnan niyo po yung Bible. Then said Jesus unto them, be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. So yun po sinabi po ng Panginoon Jesus, be not afraid. And then verse 20, sabi po dito sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. So mga kapatid, go and serve, let us go and serve with gallantry. Ibig sabihin po ng gallantry, mga kapatid, ay maging matapang po tayo. Huwag tayong matakot. Kasi yun po sabi ni Kristo, be not afraid. So dapat kung tayo po'y hahayo, kung bata yan, minsan kasi takot ang iba magbahagi
ng salita ng Diyos. Bata na nga lang tuturuan, kaya natatakot pa eh. So, kahit sino pa yan, may pinag-aralan man o wala, professional man yan o hindi, so huwag tayong matakot magbahagi ng salita ng Diyos ni Kristo. Huwag tayong matakot na maglingkod. Kasi yung iba, mayroong panawagan, tinatawag na magpastor, natatakot sila. Natatakot sila. Kasi natatakot sila na danasin ng kahirapan na dinanas ng maraming pastor. Yun ang kanilang nakikita. Yun ang kanilang tinitingnan. Yung hirap na dinanas ng ibang mga pastor. Bakit hindi tingnan na pagkatapos naman ng hirap, ay talagang naging maganda at maayos? Kaya lamang talaga nandun pa rin ang hirap, hindi nawawala. Kasi pagkatapos ng ibang mga hirap, habang nandito nga tayo sa ministry, dadanas at dadanas pa rin tayo ng hirap. Dadanas at dadanas pa rin tayo ng discouragement. Naglilingkod ka man o hindi, kahit ikaw ay ordinaryong member, lahat tayo ay dadanas ng hirap. Lahat tayo ay dadanas ng pagsubok. Kaya sa mga pagsubok na ito, hindi tayo pare-parehas yung pagsubok na ating dadanasin. Kasi hindi tayo pare-parehas ng antas ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mayroon na tayong ginagawang paglilingkod o wala, lahat tayo ay dadanas ng pagsubok. Kaya kung ganoon din lang naman, maglilingkod na lang ako. Tama po ba? So mga kapatid, mga minamahal, huwag matakot. I am with you. Kasama natin si Kristo. So sa buhay ni Pablo, sabi nga ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So nagawa ni Pablo na talagang malampasan ang maraming pagsubok sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa ating pong paglilingkod, panghawakan po natin ang mga pangako ni Kristo. I am with you always. And then sabi pa po ng Philippians chapter 4 verse 19, tinan po natin. Philippians chapter 4. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. So huwag tayong matakot na maglingkod, magturo. Huwag tayong matakot na tayo talaga nasa ministry sapagkat nandyan po ang provision. But my God shall supply all your need. At sabi ko nga po kanina, sana yung mga estudyante na nag-aaral, sana hindi maging hadlang sa kanila ang kanilang pag-aaral para mawala sa ministry. Kasi yung iba natatakot umattend ng maghapon kasi lagi sasabihin may gagawin. Pero gawin lang natin ang kalooban ng Diyos at ang Diyos na bahala sa lahat. Minsan ko na itong sinabi sa inyo, yung isang member ni Pastor Ernie na teacher, Sunday lamang ang kanilang review sa board exam. So nagpaalam siya kay Pastor Ernie, Pastor, mawawala muna ako ng Sunday. Hindi muna ako makakapagturo sa Children's Sunday School. So hindi muna ako makakapagsamba. Gawa na mayroon po kaming review. So sabi ni Pastor Ernie, unahin mo pa rin ang Diyos. So sumunod ang kanyang member, ang babae nito. Inuna talaga ang Panginoon, hindi pinabayaan ang pagsamba. Sumasamba ng maghapon every Sunday. So sa kanilang 5 magkakaibigan na nag-take ng board exam, siya lamang ang nakapasa. Siya lamang ang nakapasa. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot na tayo ay magpagamit sa ministry, sa gawain ni Kristo, na tayo ay maglingkod. Sapagkat si Kristo man, ang mga alagad man, sila ay hindi matakot. Kaya mga kapatid, sina Pablo, sina Pedro sa kanilang paglilingkod,
hindi sila nagkaroon ng magandang bahay, pero hindi ito yung kanilang goal. Hindi sila naglingkod kay Kristo, hindi sila sumunod kay Kristo para magkaroon ng magandang bahay. Kaya sa akin, hindi na rin po ako naghahangad na magkaroon pa ng magandang bahay. Kung bigyan ng Diyos ng magandang bahay, salamat. Ang Diyos ang kikilos doon. Pero kahit wala mang magandang sasakyan, motor lamang, so patuloy pa rin maglilingkod. So mga kapatid, mga minamahal, ang ating main reason, main purpose, bakit tayo hahayo at maglilingkod ay yung ating pag-ibig sa Diyos. Yun po yung kauna-unahan. Dahil mahal natin si Kristo, tayo'y mananatili na maglilingkod sa Kanya. No matter what. Isa lang ang buhay. Isa lang po buhay natin sa mundo. Kaya sana ang buhay na ito hindi na masayang pa sa mga walang kwentang bagay. So yun lamang po. To God be the glory. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung muko, pumikit, at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makabayan sa lahat. Tunay na mayroon pong kahirapan sa paglilingkod. Sapagkat gagawa ang kaaway upang kami po ay hadlangan. Upang kami po ay mawala sa paglilingkod. Ganun pa man, salamat. Nandyan po ang inyong pong presensya at nandun po ang inyong pong divine protection para sa amin. Salamat na patuloy mo po kami iniingatan at pinibigyan ng lakas upang kami po ay makapagpatuloy sa aming po paglilingkod na kahit mayroong mga problema, kahit mayroong mga pagsubok, kahit mayroong mga pasaning, salamat na kami po ay ginagabayan mo upang patuloy ka namin paglingkuran. Sa hapong ito, sa oras na ito, tayo po ay magpapartake po tayo ng Lord's Supper. Ating po inaalala sa hapong ito ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Kristo. Bago po tayo magpartake, magkaroon ng pakikibahagi sa Lord's Supper, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin upang tayo po ay sama-samang lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sapagkat kung hindi po tayo hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, hindi po tayo magiging karapat-dapat sa pagpapartake ng Lord's Supper. Sige po, magsisimula na po kayo ng 2 minuto. Tayo po'y manalangin ng pansarili. Salamat.